Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dadakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit magalaw man ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Setting my cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Stand upon your truth. I will stand Come on, sing it out. on your truth. And all my days I live for you. And all my days Come on, sing with me. for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your
Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid na nagdadala sa atin ng takot at pangamba, at tila di magaganda at kaaya-aya maging sa ating paningin, ang kabutihan pa rin ng Panginoon ang nangingibabaw. Hindi natin maikakaila ang mga pagpapala na ating nararanasan na nanggagaling sa Kanya, ang pagtugon niya sa ating mga panalangin, ang kalakasan at kaaliwang ipinagkakaloob niya sa mga panahon ng kalungkutan at pangangailangan. Ang patuloy niyang paggabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay patuloy niyang ipinagkakaloob sa ating lahat. Dahil po dito, patuloy tayong magsama-sama sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Kanya, sa pagsamba, sa pag-awit sa ating dakilang Diyos. At muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito, sa lahat ng kasama natin sa ating pananambahan, sa ating online worship service, welcome po sa inyong lahat. Dalangin po namin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo sa ikapaglilingkod po natin sa mga panahong katulad nito sa iba't ibang kaparaan ang pwede nating gawin. Samantalang binubulay-bulay po natin ang kanyang mga salita o ang banal na kasulatan. Nang nagdaang linggo'y pinag-usapan po natin ang kabanalan o ang holiness at perfection ay all but the same in meaning. Different word but the same in meaning. Na nakakamit po natin ito sa pamamagitan ng ating pagsuko sa Diyos, buong pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagnanasang sumunod sa kanyang mga kalooban, at pagtanggap sa biyaya ng kaligtasan na kanyang pinagkakaloob na ginawa ng ating Panginoong Kristo nang siya ay namatay at nabayubay sa krus. Kaya ang ginawa sa atin ng Panginoon sa ating pagsuko sa Kanya, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, kaya nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan, ginawa kayong banal ng Diyos, pinawalang sala kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At doon po nagsisimula ang ating buhay na lumalakad sa presensya ng Panginoon sa kabanalan tungo sa kasakdalan ng buhay. Ang sabi ni Thomas Oden, no believer is being asked to seek holiness apart from God's grace. Ulitin ko po, no believer is being asked to seek holiness apart from God's grace. Tunay na hindi natin matatagpuan ang tunay na kabanalan ng buhay, ng kasakdalan, kung hiwalay tayo sa biyaya, sa pagpapala ng ating Diyos. At sa pagpapatuloy po natin pagbubulay-bulay ng mga pinag-aaralan po natin patungkol sa scriptural holiness, at ngayon naman ay personal holiness na bahagi ng scriptural holiness. Tayo dumulog sa ating Panginoon, hilingin natin ang karunungan na nanggagaling po sa Kanya, hubugin ng ating mga puso ang ating pananampalataya, ang ating mga buhay. Tayo po ay sama-samang lumapit at manalangin sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, thank you po sa opportunity na muli kaming magsama-sama sa ganitong pananambahan. Salamat aming Ama sapagkat muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang masamba at mapupurihan ka namin, upang lumapit sa iyo at magbulay-bulay ng iyong mga salita. O Diyos, katagpuin mo po ang iyong mga anak sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pinagtatrabahuan, o saan man lugar sila naroon ngayon, O Diyos. Ipadama mo ang iyong presensya sa kanila, ang iyong pag-ibig, ang iyong yakap, O Diyos. Lalo na po silang mga dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay. Sila na nakararanas ng mga suliranin at problema. Paranas mo sa kanila na hindi mo sila iniiwan at hindi mo sila pababayaan sa gamanitong uri ng sitwasyon ng buhay. At ibabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa paggamit mo sa iyong lingkod, sa pagdadala ng iyong mensahe. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Takilain po natin siya sa araw na ito sa kabutihang kanyang ginagawa. Ngayon po ay pag-usapan natin ang bahagi ng scriptural holiness, yung personal holiness. Ngayon po ay nagsa-celebrate din tayo ng ating tinatawag na love feast. At isang bahagi ng ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Kristo kasama yung kanyang mga alagad
na nagsalo-salo sila bilang pamilya at kanilang inaalala yung mga alagad ang pagliligtas ng ating Panginoon. At yun ang gagawin natin sa araw na ito. Nawa po, mayroon tayong inihanda upang muli nating alalahanin ang tinatawag na Santa Cena o banal na hapunan na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad. At tayo po ay magpatuloy sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon patungkol sa scriptural holiness o personal holiness. Si Claire Wycliffe po ay sumulat ng isang aklat na pinamagatang The Holy Spirit and Power. Talking about perfection, she said, some had advised us to stop using this expression, yung perfect po. But are they not found in the Word of God? Hindi ba ito matatagpuan sa salita ng Diyos? Siyempre, ang sagot po ay matatagpuan, gaya ng ating napag-usapan ng isang linggo. If so, by what authority can any servant of God lay them aside? Sa anong kapamahalaan, sa anong dahilan at isinasaisang tabi ito ng mga lingkod ng Diyos at hindi ipinangangaral o itinuturo yung tungkol sa kabanalan at tungkol sa kasakdalan o holiness and perfection. Ang sabi pa niya, we cannot lay these expressions aside because they are the words of God and not of men. Hindi natin ito pwedeng iisang tabi sapagkat salita ito ng Diyos at hindi ito salitang galing lang sa tao. Therefore, patuloy niya, it is important to explain their meaning so that the sincere Christian can remain on the straight path of God's high calling. Yung mga Kristiyanong totoo, sincere po sa pagsunod sa ating Diyos ay magpatuloy at manatiling lumakad sa daan at sa panawagan o sa mataas na panawagan ng ating Diyos. Ang tawag po niya dito ay God's high calling. At dapat po ito ay pinaliliwanag sa mga tao upang hindi sila maligaw, upang magpatuloy silang lumago, upang makita nila yung divine purpose ng ating Panginoon, kung bakit niya isinugo ang Panginoong Jesucristo sa lupa, at kung bakit siya napako at namatay sa krus, sapagkat bahagi ng kanyang kamatayan at pagliligtas ang tungkol sa holiness and perfection. Gaya ng iniutos ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 48, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Tayo po ay tinatawagan ng Panginoon sa kasakdalan at hindi niya pwedeng iutos o hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang mga anak ang isang bagay na hindi naman niya kayang gawin. Sinabi niya ito sapagkat alam ng Diyos na kayang gawin ito ng kanyang mga anak. Sa Philippians chapter 3 verse 15, ang sabi po dito, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God will reveal even this unto you. Sa Tagalog, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip tayo ng gayon. At kung sa ano may magkakaiba tayo ng iniisip, ipapahayag, ipapaliwanag ito sa atin ng Diyos. Mag-isip daw tayo ng pare-pareho na tayo ay nasa kasakdalan sa ating pananampalataya sa Kanya. At kung hindi pa yan ang ating iniisip, ang sabi niya, ituturo, i-reveal sa atin yan ng Panginoon. At ang ating Diyos po, ito po ang Kanyang desire. Ang desire ng ating Panginoon sa Leviticus chapter 11 verse 44 to 45, ang sabi niya dito, for I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourself, and you shall be holy, for I am holy. I am the Lord who bring you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. Imagine yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Diyos na
kung paanong ako ay banal, dapat kayong maging mga banal. Ako nag-alis sa inyo sa lupain ng Ehipsyo, kaya't ako ang inyong magiging Diyos, at dahil ako ang inyong Diyos, dapat kayong maging banal. Para po bang, dahil ako ang tatay nyo, dapat ganito ang gagawin nyo, dapat ganito ang ugali nyo, dapat ganito ang buhay nyo, upang maging proud ang ating tatay sa atin. God, through Jesus Christ, is restoring His creation. Ibinabalik ng Diyos yung kanyang mga nilikha sa kanyang original intent. At sabi nga ni Miles Monroe, His original intent for man. Ano po bang original intent ng Diyos sa tao? Babalik tayo sa creation. God created man inward and outward, out or from His image and likeness. We are created from likeness and image of God. Sa loob at sa labas, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. At nawala ito ng dahil sa kasalanan. Pero katulad ng sinabi sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15, tinalo, winasak ng Panginoon ang kasalanan upang maibalik ang tao sa original na plano ng Diyos, original intent of God for man. What it is? Bring back the image and likeness of God in men. Ibalik sa Diyos ang kabanalan at kasakdalan, o ibalik ng Diyos ang kabanalan at kasakdalan sa kanyang manlikha, sa tao, sa kanyang mga anak. Wesley firmly believed that not only men and women could be renewed in the image of God, but that the whole creation could be renewed. The aim of God's messengers was to spread scriptural holiness, the renewal of the creation and the creatures through the renewal of the image of God, is that Wesley identifies as the very heart of Christianity. At ang sabi pa po niya, you know that the great end of religion is to renew our hearts in the image of God. It is the renewal of the heart, the restoration of God in the personal level that is the key to the renewal of the creation. Ang paraan po para mabago ang plano ng Diyos ay maibalik sa mundong ito, ang kanyang creation ay ma-restore, nagsisimula po yun sa tao. Sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanyang image, ng kanyang wangis, sa kanyang nilikha, sa kanyang nilalang, sa kanyang mga anak, sa atin na mga tinawag ng ating Panginoon. Now, what is the original meaning of perfect sa Bible? Ang perfect sa Bible, ang sabi po ni Thomas Oden, sumulat po siya ng isang aklat na John Wesley's Teachings. Ang sabi niya, in Greek, teleiotes has been commonly translated perfect. Yun po palang perfect sa Greek ay teleiotes. Pakisabi nga po, teleiotes. Ayan, isa pa po, teleiotes. Okay. Ang teleiotes daw po, ang translation niya sa English, but under metaphor or figure of speech to, or synonymous to, of maturation and completeness. Ang kasing kahulugan o katapat ng word na perfect sa Greek ay maturation and completeness. At sabi pa po niya dito, the Christian life is not a static perfectus. Kasi yun pong perfect kung minsan ay kinukuha natin sa root word ng Latin, perfectus. Na ang ibig sabihin sa Latin ng perfectus ay tapos na, kompleto na. Yun po ang meaning ng perfectus. In the sense of no further possible improvement. Ang sabi po ng meaning ng Latin. Pero sa Greek po, ang sabi dito, a dynamic teleiotes in the sense of the most excellent conceivable contextual functioning of developing person. Kung paanong sa Latin ay static perfectus o finish na,
tapos na, wala nang improvement na kailangan. Sa Greek po, hindi. Sa Greek ay, ang perfection ay progressive stage of growth. Yun po ang kahulugan ng perfection sa Greek. Not something that already attained, but rather, katulad po ng sinabi ni St. Paul, something to press forward. Sabi ng scholar ni Ettore Maestad, isang scholar ni John Wesley, describe as belonging to goal. Ibig sabihin po, ang perfection po ay progressive stage of growth, nagpapatuloy. Katulad na sinabi ni Pablo, we are changing from glory to another stage of glory. Yun po ang ibig sabihin ng perfection. Lumalago ka pa sa iyong kalagayan ngayon. Unti-unti kang nagmamature. Yung mga weaknesses mo, unti-unti mong napagtatagumpayan because perfection is progressive stage of growth. And when we call it, and if it is the meaning of perfection, therefore, it is attainable. Kung ang perfection po, ang kahulugan po ay progressive stage of growth, it is attainable. For example po, yung mga bata, halimbawa, kinder. Yung kinder, pagpasok sa school yan, walang alam sa pagsusulat yan. Para matuto ang isang bata, naglalagay tayo ng mga guide nila, ng babakatin nila, upang matutunan nilang isulat ang alphabet. At gagayahin nila ng gagayahin. Sa umpisa, hirap na hirap yan. Sa umpisa, hindi nila gusto. Pero, eventually po, matatapos nila, magagawa nila yung alphabet from A to Z. At pagkatapos, darating din yung time na may susulat na rin nila yung kanilang pangalan. At pag nakita na natin yun, sasabihin natin, good, perfect. Sa stage po ng isang bata, ang kanyang kakayanan, yung pagsusulat sa pamamagitan ng pagtuturo at paggabay sa kanya, na alam natin na mararating po niya. That is first stage, meaning of stage. Second po, yung halimbawa sa painting, sa kamagaling na painter. Meron kang ginagay, tinuturuan. Sa kanyang pagpe-paint, may mga flaws ho yan, may mga maling curve, may mga hindi tamang guhit. Pagkatapos niya mai-paint, ituturo mo, mali ito, dapat ganito ito, dapat hindi ganyan ang kulay niyan. And then, pagkatapos niyan, uulitin niya yung drawing at gagawin niya yung mga bagay na itinuro mo sa kanya. After that, titignan muli yung mga bagay na itinuro mo na mali. Makikita mo na tama na, nasunod na niya yung itinuro mo sa kanya. Pagkatapos sasabihin mo, good, perfect. Kung kinikilala natin ang true meaning ng perfection and holiness, makikita natin na ang holiness pala, ang perfection pala, ay attainable. Pag-isipan nga po natin, nasubukan niyo na po ba sa isang araw? O nangyari na po ba sa ating buhay na sa isang araw? Wala tayong taong nasaktan. Na sa loob ng isang araw, wala tayong nagawang masama sa ating kapwa. At kung nangyari po yun, possible naman talaga na nangyari yun. Kung nangyari yun, pwede pa kayang mangyari uli yun sa susunod na araw. At kung yung sumunod na araw nagawa uli natin na hindi tayo nakasakit ng ating kapwa, nagawa natin na ma-express natin yung pagmamahal natin sa Diyos, na-express natin yung pagmamahal natin sa kapwa, kaya natin uling gawin yun sa susunod na araw. We are changing from glory to glory. And that is the meaning of perfection o personal perfection. Ang sabi pa po sa Hebrew chapter 6 verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Sa Tagalog po, kaya tayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Sa ibang translation dyan, let us go unto maturity. Wala tayo magpatuloy sa ating paglago. Yun ang other meaning ng perfection. Growth, maturity,
paglago. At yun po ang nais na mangyari sa ating Panginoon, ng ating Panginoon. Tayo ay lumago, tayo ay mag-mature. Iwanan natin yung mga dati nating mga maling ginagawa. Iwanan natin yung mga dati nating alam. Lumago tayo, magkaroon tayo ng mas malalim na kaalaman at karunungan at pagkakilala sa Panginoon. Yun ang nais ng Diyos sa atin. At yun po ay attainable. Na every time na nagbabasa ka ng Bible, through prayer at sa pamamagitan ng work ng Holy Spirit, lalo natin siya nakikilala, nakakadiscover tayo ng mga bagay na hindi natin dati alam. At yun po ay maturity. Yun po ay going to perfection. Kaya attainable po ang holiness at perfection na hinahanap sa atin ng Panginoon. Kaya tayo tumigil na sa pagsasalita, sabi niya, ng mga unang simulain ng aral, kundi magpatuloy tayo sa ating kasakdalan. Magpatuloy tayo sa ating paglago. God wanted us to be perfect, to be matured in our lives, in our faith, in our thinking, in our relationship, in our love, in our service. And that is the true meaning of holiness, of perfection, of maturity. One time po, mayroong isang farmer na pumunta po umakyat ng bundok. Sa kanya pong pag-akyat sa bundok, nakatanaw po siya, nung nasa gawing tuktok na siya, nakatanaw siya sa isang mataas na puno ng isang malaking pugad. Kaya ang ginawa po niya, curious siya, inakyat niya yung puno, at nagulat siya sa pugad na mayroong isang malaking itlog. At hindi niya alam kung anong itlog yun. Kaya bumaba po siya, inuwi niya sa kanila. At para malaman niya kung ano yung itlog na yun, ito po ay nilagay niya sa pabo para halimhiman. Isinama niya sa mga itlog ng pabo para mahalimhiman po yung itlog na kanya napulot. At several days po, nagpisa ang mga itlog at kauli-ulihang napisa yung napulot niyang itlog. At nagulat siya sapagkat habang lumalaki yung napulot niya, ito ay nagmukha o isa palang agila. Nakilala niya na yung itlog na nakuha niya, itlog pala ng agila. At itong agila na to ay lumaki na ang kasama ay mga pabo. Kung paano ang mga pabo ay kumakahig din siya. Kung paano yung tumilaok ang pabo, ganun din yung tilaok, ginaya rin niya. Kung paanong tumatakbo yung pabo, ganun din siya, tumatakbo rin siya. Kung paanong yung pabo mababa lang lumipad, ganun din siya, mababa lang lumipad. At isang araw po, habang sila ay naglalakad sa labas, kumakain, namamasyal, bigla po siya nakatanaw ng isang napakagandang ibon na lumilipad sa himpapawid. Nakakita siya ng isang agila. Ang sabi po niya, napakaganda, napakagaling na ibon. Sana dumating yung panahon, makalipad din na kung katulad niya. Magkaroon din ako ng ganun kataas na lipad. Sumagot ho yung pabo sa kanyang tabi. Ang sabi po ng pabo sa kanyang tabi, tigilan mo na yung pangarap na yan. Hindi mangyayari yan. Dito ka lang. Bababa lang talaga ang lipad mo. Kakahid lang tayo dito. Tutuka lang tayo. Hindi tayo makalilipad na katulad ng ibon na yan. Malabong mangyari yan sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Kaya itong agilang lumaki ang kasama mga pabo, naglakad na umuwi kasama ang mga pabo na kanyang inalikhan. Maaring ganun ang gawin sa atin ng dyablo. Yun ang gawin sa atin ng sanlibutan. Hindi mo kaya yan, marumi ka, hindi totoo yan, hindi mo magagawa yan, hindi mo maaabot yan. Marami kang nagawang kasalanan. Imposible kang banalin ng Diyos. Imposible kang gawing sakdal ng Diyos. Imposible kang patawarin sa lahat ng kasalanan. Yan ho yung mga panliling lang na ginagawa ng sanlibutan. Pero panahon na ho upang bumalik tayo sa Diyos at i-restore ng Panginoon yung original intent na kanyang nais sa buhay natin. Yung purpose natin kung bakit niya tayo nilikha at kung bakit niya tayo iniligtas. Sapagkat posible na marating yung mga bagay na ipinag-uutos niya sa atin. Ang kabanalan at kasagdalan. Katulad ni Job Balais.
Isang taong napakamakasalanan. Committed of 31 crimes. Ang sabi niya, name it. Lahat ng kasalanan, meron ako. Lahat ng karamihan, meron ako. Pagkatapos ay binago siya ng Panginoon. Ang sabi niya, God made an overhaul in my life. Binago niya ang aking buhay. At hindi lamang yan nangyayari sa isang personal na tao. Sa Wales po, nagkagulo ang Wales sapagkat nagulat sila dahil may mga dating mga magnanakaw, mga dating nakagawa ng krimen ang nagpuntahan sa prosinto at kusang sumuko at umamin ng kanilang mga kasalanan. After a few years, yung mga pulis naman nagre-resign sa kanilang mga trabaho sapagkat wala na silang ginagawa, wala na mga magnanakaw, wala na mga masasamang tao sa kanilang paligid. Why? Kasi ang tao ay nakatagpo ng holiness sa kanilang mga buhay, ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, ang pagtalikod sa kasalanan. Ang isang testimony po sa Wales, ang sabi doon, isang lalaki po yung nag-alis ng kanyang sombrero dahil may nagtanong sa kanya, isang British ang nagtanong sa kanya, bakit walang wine dito? Bakit walang alak dito? Anong klaseng baryo ito? Ang sabi, anong klaseng lugar ito? Ang sabi po nung lalaki, nung matanda, kasi po, matagal na panahon po, mayroong isang lalaki na dumaan dito at nangaral na nagngangalang John Wesley. Kaya ho doon ipinangaral ang pagbabagong buhay, ang pagtungo sa kabanalan at kasakdalan na ipinag-uutos ng ating Panginoon sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Maaari tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Maaari tayong mabuhay na sinusunod ang Kanyang mga kautusan. Sapagkat ang plano ng Panginoon sa atin, ibalik tayo sa orihinal na plano niya noong tayo ay likhain. Ang mabuhay ng masaya, maligaya, na may kasakdalan at kabanalan sa buhay, payapa, at merong katiyakan na buhay na walang hanggan. Kung gagawin mo to, kung ilalagay mo sa puso ito, magpapatuloy tayo sa pagbabagong buhay. Mararating natin ang nais ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, be holy, for I am holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mabiyayang mensahe na ating napakinggan. Mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay uring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Atin pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapu, mga pangako at pasasalamat sa Panginoon. Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapu at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon.
Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamagitan po ng isang panalangin. Dumulog tayo sa tumawag sa atin sa katuwiran, sa katapatan at kasakdalan. Siya na may higit na pagkalinga at pagmamahal po sa ating lahat. Tayo'y patuloy na magtiwala sa kanyang mga plano, sa kanyang mga adhikain, at magpatuloy tayong sumunod sa kanyang mga kalooban. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may dalisay na pag-ibig sa amin na iyong mga anak. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na harapan, kasama ang lahat ng nananambahan sa mga sandaling ito. Nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ang iyong pangalan sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan at tagumpay sa aming mga buhay. Sa patuloy na pagdinig mo sa amin pong mga panalangin, pagbibigay sa amin ng kalakasan at kaaliwan sa panahon ng aming kahinaan at kalungkutan. Ikaw na Diyos na sumasama po sa amin sa hakbangin ng aming mga buhay at patuloy na gumagabay po sa lahat ng aming mga ginagawa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka po namin. Tanggapin mo ang aming handog ng pagsamba. Tanggapin mo ang aming buhay na patuloy na niaalay sa iyong banal na harapan, Panginoon, upang maitaas ka, upang patuloy kang dakilain. Maraming salamat po. O Diyos, sa iyong banal na harapan, itinataas namin ang lahat ng kasama sa pagsamba pong ito. Kaugnayin mo po ang bawat isa, anuman ang kanilang kalagayan at pinagdaraanan ngayon, Panginoon. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Ipadama mo ang iyong presensya na hindi mo sila iniiwan at pinababayaan. Ipagkaloob mo ngayon ang kanilang mga panalangin at bigyan mo ng kagaanan ang mga pasanin at bigat ng kalooban na mayroon po sila. Makasumpong ka po, Diyos, ng may mga karamdaman o hayaan pong ibangon sila ng iyong biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng kagalingang idinudulot ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Maranasan po ang kaganapan ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Tinataas po namin ang kabuuan ng iyong iglesia, ang Obando Central United Methodist Church, ang bawat kaanib po, Panginoon. Sila na patuloy na nakakasama sa pananambahan online. Maging sila na hindi po namin nakakasama, Panginoon, sa iba't ibang kadahilanan, sa kakulangan po ng mga gadgets, ng mga internet po, O Diyos. Hayaan pong manatili sila sa iyong presensya, sa katapatan po sa iyo, at matibay sa kanilang pananampalataya sa mga pagsubok na ito na aming pinagdadaanan. Papagtagumpayin mo pa rin ang kanilang mga buhay. Tinataas po namin ng buong konseho ng iyong iglesia, ang bawat opisyalis kasama ang buong pamilya po, Panginoon. Patuloy mong pagpalain at gabayan, O Diyos, ang iyong mga anak na ito na naglilingkod po sa iyo. Ang kanilang pamilya, ang kanilang pinagkukunang yaman, ang iyong iglesia, Panginoon, ay maranasan po ang patuloy na pagmamatnubay mo. Sa pangunguna ng aming kapatid na engineer, Ray Sakdalan, patuloy mo siyang bigyan ng inspirasyon at gabay sa pangunguna niya po sa buong konseho. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming D.S. Glenn Mendiola sa kanyang pangunguna sa distrito. Gabayan mo po siya, Panginoon. Patnubayan mo ang kanyang mga desisyon. Bigyan mo siya ng malaking vision sa kanyang puso at kasama ang kanyang buong pamilya na ginagabayan po. Gayon din ang aming
Bishop, si Bishop Torio na patuloy na nagpapagaling, Panginoon. Itinataas po namin siya sa iyong banal na harapan. Patuloy mong igawad ang kagalingan sa kanyang katawan lupa, Panginoon, sa kanyang isipan, at lahat ng gamot at doktor na tumitingin at ginagamit sa kanya. Gawin mong instrumento upang matapanumbalik ang kanyang kalusugan at kalakasan at patuloy na makapaglingkod sa iyo. Gayon din po ang aming mga Bishop Juan, si Bishop Sere, patuloy mo silang gabayan sa pangunguna po nila sa buong MEA, sa buong Davao Episcopal area, maging po sa Baguio area, O Diyos, at maging yung mga nasasakupan nila sa abroad. Hayaan pong gamitin mo sila na may dalang inspirasyon, kasama ang kalusugan at pagpapalang ng gagaling po sa iyo, upang patuloy na maakay ang iyong mga anak, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa paglago sa pananampalataya. Patuloy mong ipadama po sa kanila ang iyong pagkalinga, ang iyong pagmamahal, ang iyong masaganang biyaya. Dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo ang mga kapatid namin na dumaraan sa mga pagsubok ngayong mga panahong ito. Lalo na po sila na may mga karamdaman, dumaraan sa mabibigat na problema. Gayon din yung mga kapatid namin na nasa hospital, galing po doon, sila na naapektuhan ng virus, O Diyos. Hayaan pong maabot mo sila ng iyong kapangyarihan at iyong pagpapala upang maramdaman nila ang kalakasan at kaaliwang ng gagaling po sa iyo, lalong higit ang kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal at kagalingang espiritual na kailangan po nila ngayong mga panahong ito. Tinataas namin ang mga mahal nila sa buhay na nag-aalaga sa kanila. I-provide mo ang kalusugan at kalakasan kasama po ang pagpapala na hindi sila mga ilangan ng anuman sa kanilang mga buhay. Gayon din po, protektahan mo po ang buong pamilya po nila. O Diyos, itinataas namin sa iyo ang mga mahal po namin sa buhay, lalo na silang nananahan at nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibayong dagat. Sila na nasa barko, Panginoon, na nagtatrabaho doon. Hayaan ang iyong pamamatnubay at proteksyon ay patuloy na sa kanila. Papatnubayan mo po sila at gagabayang palagi. Ilalayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at pagpapalain po. Iuwi mo silang payapa at ligtas sa kanilang tahanan, sa kanilang mahal sa buhay, upang magsama-sama sila na may katagumpayan sa kanilang buhay at pananampalataya po sa iyo. I-provide mong palagi ang kanilang mga pangangailangan. O Diyos, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, ang aming Pangulo, Rodrigo Duterte, Panginoon, ang lahat ng mga tao na nagiging bahagi ng kanyang pagdidesisyon at nakaka-impluwensya sa kanya, Panginoon. Gabayan mo siya, gamitin mo siya para sa iyong kalwalhatian, para sa bansang ito ng Pilipinas. Gayon din, O Diyos, ang buong administrasyon ng aming bansa, ang lahat ng pinagkalooban mong mamahala at manungkulan sa bansang ito, mula po sa aming Pangulo, sa aming bayan, sa amin pong munisipalidad, sa amin pong mga barangay, sa aming mga gobernador, senador, congressman at congresswoman, maging sa aming mayor at mga kapitan. Gamitin mo silang lahat, Panginoon, upang patuloy na magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, at maakay sa kasaganaan at kalusugan ang bansang ito, ang bayang Pilipinas, Panginoon. Alam po namin na mahal mo kami bilang isang bansa, kaya kukupin mo po kami at pagpalain, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo po sa amin bilang isang bansa na pinagkakalooban mo ng kaayusan, ng pagpapala, at patuloy mong pagkakaloob sa amin ng vaccine na nagiging paraan upang maging kalakasan namin sa paglaban namin sa lumaganap na virus. Magbibigay sa amin ito ng proteksyon at sanggalang, Panginoon, upang maiwasan namin at mapagtagumpayan ng mga virus na ito. Ngunit patuloy kaming aasa sa proteksyon na nanggagaling sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na aakap, mag-iingat sa buhay ng bawat isa po sa amin na nagtitiwala po sa iyo. O Diyos, sa buong sanlinggo pong ito, patuloy mo pong ingatan ng bawat isa, gabayan mo po sila natutungo sa kanilang mga trabaho, samahan mo po sila, pagpalain mo sila, gabayan mo sila at iuwi ng payapa at ligtas sa kanilang mga tahanan, sila na aalis sa kanilang mga bahay, O Diyos, linisin mo ang kanilang mga daanan, protektahan mo silang lahat.
Gayon din po ang mga maiiwan sa aming mga bahay, sa aming mga tahanan. Ikaw ang Diyos na magbigay ng proteksyon palagi sa kanila, na iniingatan din sila at pinagpapala. Panginoon, iniaangat po namin sa iyong banal na harapan ang lahat ng aming pinagkukunang yaman, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang siyang sumaaming lahat, at maranasan namin, O Diyos, ang hindi nangangailangan at nagkukulang sa piling mo po. Pagpalain mo ang Ubando Central United Methodist Church sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa lahat ng aspeto ng kanyang ministeryo, Panginoon. At ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, ang buong kadakilaan at kaluwalhatian at ang pagsamba, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Amen.